The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na, sa oras sa 8:47, tawagin na natin agad Pastor Jeff. Good morning. Good morning, Cha. Wow, si Ate Marcel pala nandito. Good morning, Pastor Jeff. Good morning, Pastor. Morning. Inaantabayanan ka na, hindi lang ni Tita Mase, kundi lahat ng mga kapatid natin na hindi magsisimula ang araw nang hindi naririnig ang magandang balita galing sa'yo, Pastor. Of course, Cha. Lagi naman tayong nandito para sa serving the people through the Word of God. Cha, may tanong lang ako. Kung bibigyan ka ng 1,000,000, tatanggapin mo ba? Ikaw ba, Tita Mase? Depende anong kapalit. Ay, ang ganda naman. Ayan. Alam mo, Pag galing sa ikaw, asawa Cha, ko, yes agad. Pero pag sa iba, mapapaisip ka talaga. Tama, kasi wala nang libre ngayon, Pastor. Ba't mo ako bibigyan yan? Alam mo, Cha, ikaw talaga, kakagatin mo agad eh. Si Masen na talaga nag-iisip mo. Oo, ako kay Mike, pag kay Mike galing, okay. Asawa ko yun O eh. sa bagay, pag sa asawa ko rin ang galing, tatanggapin ko rin ang Diba? buong-buo. Pag sa'yo, Pastor, tatanggapin ko rin agad. Huwag ka magalala, hindi mangyayari yun, Cha. So, Ano meron? Bakit? hindi, kasi maganda tong tanong ko. Medyo ano to eh, probing question to. Cha, kung 10,000,000. Ang tanong pa rin yan, di ba? Parang para saan? At saka sino yung Yan, nagbigay? ay, maganda yan. Kasi, Alam mo kasi may reality. parang sa utak Oo. natin, kapag binigyan ka, anong kapalit? Oo. Lalo pa kung... Ano kapalit? Oo, Ganito oo. yan siya. Nagka-realization ako kahapon. Nasa funeral ako. 2 funerals inattendan ko last night. Isa sa kaibigan namin si Radsi. Isa naman, yung nanay ni Arum. Si Arum Gogna ng yeah, I The know Feast. him. Yes. Yeah. Oo. Kita-kita kami nila Brother Bo Sanchez doon sa Burol. Tsaka kung 10,000,000 pero hindi ka na mabubuhay the following day, tatanggapin mo ba? Siyempre, pas na pas tayo dyan. Lagi namin pinag-uusapan ni Seth Velasquez yan. Pati kami ng asawa ko. Okay lang hindi kahit- marami ang pera, basta healthy tayong lahat. Yes. Yan. Lagi Amen to ganun. that. In fact, siya, kahit na magkano, 100,000,000 and all, kung mamamatay ka the following day, hindi, di ba? If that's the case, ibig sabihin, every waking up in the morning ay napaka-valuable o napakahalaga. To the point, hindi mo pagpapalit kahit 50,000,000 pa yan, basta mabuhay ka lang bukas. Of course, case to case siya. May iba sabihin, tanggapin ko yan para sa pamilya ko. Pero generally speaking, every day is valuable. Napakahalaga po tuwing gigising tayo sa umaga. Tama po ba? I-type nyo nga dyan sa comment section kung tama ako, di ba? Na hindi maipagpapalit ng kahit anong halaga yung mabuhay ka the following day. Ang tanong, bakit ang daming tao sinasayang yung araw? Nasayang yung araw mo na nakipagchismisan, naglaro lang ng computer ng ibang kabataan hanggang 3 araw nang hindi kumakain doon sa computer shop, or nasayang yung araw mo, may unforgiveness ka sa nanay mo, sa kapatid mo, sinayang mo yung araw na dapat nasa reunion ka, kaso may galit ka sa kamag-anak mo, hindi mo nakakasama, hindi sa burol, doon ka manghihinayang. While I was attending the funeral last night, parang it dawned on me, yung brevity of life, yung kaiksian ng buhay, na everyday count. It's not counting the number of days, but it's making the day count. Na dapat bago tayo matulog sa gabi, Lord, counted ba yung araw ko? Kasi binigyan mo ako ng another day, na count ba siya? Kaya sabi po sa Salmo 90, versikulo 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Himayin ko lang po ito very short, very briefly lang po, no. Sinasabi po na nagsulat na tong Salmo, which is si Moses po, no. Sabi niya, ang buhay ay maiksi, huwag sayangin. Sabi, ituro mo sa amin yung make us aware na ang buhay ay maiksi. Okay? Sabi nga ni Moses, isang panalangin niya, Lord, bigyan mo ako ng realization kung gaano kahalaga ang everyday na lumilipas. Ang buhay po dito sa lupa ay pansamantala, hindi natin kontrolado ang maraming bagay. Pero sa mga bagay na may control ka, dapat gugulin mo ito ng may saysay. Magpatawad, magmahal, okay? Magdasal, lumapit sa Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, sa lahat daw ng ginagawa natin, bigyan natin siya ng papuri. In everything you do it all for the glory of God. And then sabi, yung karunungan na nagmumula sa iyo, bigyan mo kami, Lord, ng wisdom. Sabi po sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag tinignan mo ang buhay mo,
pinamumuhay mo ba to ng may karunungan? O hindi lang como busy tayo, may karunungan na. Alam niyo po, sometimes people will equate busyness to wisdom. Di ba pag tinanong mo yung tao, kumusta yung schedule mo? Checking ko ha. Kasi punong-puno yung schedule ko. And sometimes we think the more busy we are, the more valuable we are. Alam niyo po, pwedeng busy ka sa mga bagay na wala naman talagang eternal value. Pwede yung kalendaryo mo punong-puno na sang katutak na mga temporal na bagay lang. I always say this to my friend, it doesn't mean you're busy, you're productive. Kasi baka busy ka lang kasi unang-una, lahat inoohan mo. Tapos pamilya mo, hindi mo na i-date yung anak mo, hindi mo na i-date yung misis mo, mister mo. Baka busy ka with a lot of external things sa bahay na papabayaan mo. Sometimes we're too busy winning the world, pero we're losing the battle at home. Ang galing mo sa labas, right? Nangampanya ka ng buong buhay mo, lahat ng barangay captain, kakilala mo, pamilya mo, hindi kakilala. Nakakalungkot naman po yun, di ba? So may wisdom ba tayo in living our lives? Kaya sabi ni Moses, with the limitation, 70 average lifespan ng Pinoy, that's only 25,500 days, the moment ka ipanganak, like ako, 50 na ako, 7,000 na lang yung araw ko natitira, how do I live my 7,000 days left? Ipapamuhay ko ba to na sobrang busy sa labas, sa ministry, and yet forfeiting my role as a husband and as a father? So binibigyan po tayo ng wisdom to know our priority kasi hindi lahat magagawa mo. Itong kalendaryo mo sa telepono, limited lang yan, 24 hours a day. Paano mo siyang ginugugol? Sa mga bagay ba na at the end, sa deathbed mo, wala palang halaga. Ang dami kong kumpanyang naitayo. Yung misis ko at anak ko, walang amor sa akin. Maging karoon po tayo ng wisdom. At pangatlo, mamuhay ng may purpose. Si David po, nung namatay, sabi sa Biblia, sa Book of Acts, and David lived the purposes of God. And then, he died. His body decayed. So after daw po na ipamuhay ni David, ang purposes ng Diyos sa buhay niya, yung katawan niya na itong physical, inagnas na, naging abo. One day, ito pong katawan na ito magiging abo. Ang tanong lang, naipamuhay mo ba yung buhay mo according to God's plan and God's purpose? Hindi sa purpose ng mundo, hindi sa purpose ng mga temporal at material na bagay, kundi sa purpose na may eternal value. Kaya I want to encourage everyone. Again, sorry po, no, napag-anuhan ko kayo ng aking realization kagabi. 2 tao'y dinalo kung patay na. Isa mas bata, isa mas may edad. Wow, 55 years old lang namatay yung kaibigan ko. Parang, Lord, I'm already 51. How do I want to live the rest of my 19 years or so kung ako'y magiging healthy? The reality, we're gonna die one day and God is gonna ask you, ginamit mo ba yung araw-araw na binigay ko sa'yo according to my purpose and to my will? Kaya po, Salmo 90, versikulo 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Type mo na lang yung Panginoon. It's not about counting the number of days, but making every day count. Lord, tulungan nyo kami, Lord, magkaroon ng wisdom, paano ba ipamuhay. In fact, Lord, maybe tinatanong mo kami, ba kita bibigyan ng another day to live? Kung sinasayang mo lang sa galit, sa unforgiveness, sa greed, sa mga kumakampanya ngayon, bibigyan ka ng another shot sa pagka-mayor, congressman, barangay captain, kung ano man ang role mo. Ba't ka bibigyan ng another term? Kung ipapamuhay mo lang sa pagnanakaw, pagkakamal ng yaman ng bayan, the Lord is just so compassionate na binibigyan tayo ng everyday kahit sinasayang natin. Pero Lord, bigyan mo naman kami ng wisdom. Paano ba namin ipamuhay according to your purpose? Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Dahil alam namin, your love endures forever. And give us the grace and the wisdom to live out every day, making it count in Jesus' name. Amen. Amen. Ang ganda. Ang Sobrang ganda ganda. nun. For a Monday na lahat laging ang pinagkakaabalahan ay puro work. Correct. Nakakalimutan na yung importante talagang bagay dito sa mundo. Yeah. And that's God Amen. and family. Of course. Our relationships with Loved other ones. people. Yes. Correct. Thank you so much for Pastor for reminding us once again kung ano ang dapat i-priority dito sa mundong ibabaw. Of course. Maraming Alam ko namang salamat, yan. Pastor. Alam ko naman yan ang mga priority niya.